Alam niyo po yung message ngayong umaga, masasabi ko na inspired lang ako. Though, sabi nga po, napakarami namang beses talaga na nakita ko at saka na-experience ko talaga ang pagkilos ng Panginoon. Inspired lang ako with mga recent events na personally, sa family, at saka sa mga nakikita ko po sa paligid. So, when I prayed to God, sabi ko, Lord, ano ba yung message natin sa Sunday? So, ito po yung binigay ng Lord. So, sit back, ayan, relax, at angkinin po natin itong message ng Lord sa atin. Alam nyo, ang sabi ng Bible, in Isaiah chapter 1, 18-19, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Okay? Isaiah chapter 1, verse 18 and 19. So, ibig sabihin talaga, yung talagang mga promises talaga ng Lord. Okay? Talagang kasama yan doon sa great plan ng Lord sa buhay natin. At saka, yan yung mga, sabi ko nga, yan yung mga to-do list ng Lord para sa atin eh. Pero meron talagang requirement eh. Ang sabi una-una, if you are willing, diba? Yung willingness talaga natin na patuloy tayong magtiwala sa Kanya, manampalataya, umasa, diba? Yun yung gusto ng Lord eh, na wala tayong ibang aasahan kundi Siya lamang, kasi kadalasan nga, umaasa tayo sa sarili natin, umaasa tayo sa ibang tao. Ang gusto ng Lord kasi sa Kanya talaga tayo umasa. At siyempre sa Kanya tayo sumunod. If we are willing and obedient, you will eat the good of the land. Yun ang promise ng Lord. Now, for this sermon text, ang title po ng message natin ngayong umaga is, Everything is Possible for One Who Believes. Napakaganda ng kanta natin, no? Lalo na yung last song natin, no? Talagang, alam niyo po, ang requirement talaga ng Lord, even in our salvation talaga, is yung believing eh. Diba? Napaka-importante sa Lord nung ipinaparamdam natin sa Kanya na tayo po ay naniniwala sa Kanya. Tayo po ay nananampalataya sa Kanya. So, ang sabi dito sa sermon text natin ngayong umaga in Mark chapter 9 verse 23, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Ayon. Okay, so nag-a-agree po yung ating sound system. Ha? Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Ayan. So, sabi po dito, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. So, over and over again, when you read your Bible, okay, it communicates a simple concept that there is no limitations with God. Okay, tandaan niyo po yon. Walang limitasyon sa Panginoon. Ang tanging limitasyon lamang ay ang paniniwala ng tao sa Kanya. Doon lamang po nagkakaroon ng limitations. In other words, the level of your faith determines the level of your receiving. Yun lang eh. Yun lang yung pinaniniwalaan mo, so yun lang din ang matatanggap mo. The only limitation is our believing. Okay? So, imagine niyo po, church. If, di ba sabi ng Bible, if mustard faith can move mountains, can you imagine what great faith can do? Di ba? It can move heaven. Yung great faith. So, talagang faith or believing is very important. Ito, tingnan niyo po ito. I believe you will all agree. Alam niyo po, ang buhay ng isang Kristiyano, your Christian life is to be a continuous proof that God works impossibilities. Tama po ba? Napakarami ko na pong nakita. Personal at saka siyempre po sa kapatiran, napakarami ko talagang nakita. At yung buhay mo talaga, yung buhay ko talaga ang pruweba na ang Diyos talaga kumikilos and works in impossibilities. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na imposible ito. Hindi eh. Di ba? So, your Christian life is a testimony and to be a series of impossibilities made possible. And
actual by God's almighty power. Sabi nga, it's not by might, not by power. Hindi yung lakas mo, hindi yung galing mo. Ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kaya nga, kanina sabi nga talagang sa awit natin, talagang ang hope talaga natin nasa Panginoon. Sa Panginoon talaga may pag-asa Maniwala po kayo. Sa Lord talaga may pag-asa. Kung ikaw ay nakaranas ng mga paasa sa tao, meron ba? Tingnan mo yung katabi mo. Ikaw ba, pinaasa ka lang ba ng pinaasa? Pero sa Lord talaga may pag-asa po. I'm telling you, talaga sabi ko nga kanina, yung buhay mo bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, ikaw pa lang, pruweba na Diba? Pruweba ka na. So, ano sabi ng Romans chapter 15 verse 13? Now may the God of hope. Kita ninyo? Tinawag ang Panginoon ng God of hope ng Bible. God of hope, God of peace, di ba? In believing as you trust in Him. So makikita mo talaga, may requirement talaga, and then the promise. Di ba? So kailangan mo talagang mag-trust. Kailangan mo talagang mag-believe. And then, yung hope, yung peace talaga, at talaga ma-experience mo yan. Okay? Again, sa Panginoon may pag-asa. So, church, naniniwala ka ba na sa Panginoon lahat posible? Tingnan mo na lang buhay mo. Tingnan mo na lang ikaw. Di ba? Tingnan mo na lang yung asawa mo. Akala mo wala nang pag-asa, magbago yan Di ba? Tingnan mo na lang ikaw. Sino ka ba bago mo nakilala ang Panginoon? Di ba? Kung titingnan mo, wala na. Talagang, ito siguro. Kasi alam niyo po ako, na marami ko, bilang pastor, ang dami ko kasi naririnig. Sabi niya, ito pag-asa ko, wala na. Mamamatay ng ganyan yan. Wala nang pag-asa yan. Di ba? Pero talagang makikita mo talaga, God works the impossibilities. Amen? So kaya ngayong umaga, mangako ka sa sarili mo na instead na ikaw ay matakot sa mga unknown, piliin mong umasa sa Panginoon. Amen? So, umasa ka, dahil alam mo yan yung katotohanan Alam mo yan ang katotohanan at kailangan mo i-secure. Church, it's very important. You need to secure yourself. You need to secure yung sarili mo doon at mananatili kang aasa sa Panginoon. Umasa ka na walang bagay sa buhay mo na hindi kaya ng Diyos. Walang pangako ang Diyos sa iyo na hindi niya pwedeng tuparin. Amen? So, anong sabi again ng Romans 15 verse 13? Now may the God of hope fill you with all peace in believing as you trust in Him. Di ba? So talaga mangako ka sa sarili mo na anuman ang mangyari. Di ba? Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for no matter how many promises, kahit gaano pa karami yan, God has made, they are yes in Christ. Kaya nga, di ba, sabi ko, basta tayo rin mga tao, dapat kasi yes is yes tayo. Di ba? Pag sinabi natin yes, yes yun. Pag sinabi natin no, no yun. Okay? Pag yes, kasi kay Christ, ang mga promises niya, yes And so through Him, the amen is spoken by us to the glory of God. Kaya nga, di ba, pag kami nagde-declare sa atin, we say, amen. Di ba? Amen. I receive. Kasi alam ko, yes kay Lord yan. Amen ba? Hindi naman po tayo bubulahin ni Lord. Hindi naman ganun si Lord. Di ba? Hindi naman siya mangangako sa atin na hindi niya kayang gawin. So, bilang po mga mananampalataya, our hope ultimately rests in the promise that Christ will fulfill it. Diba? Ipupulfill niya yun. Ano pa ang mga promises na pinanghahawakan natin? Alam mo, isa pa sa mga ultimate promise ng Lord, yung pagbabalik niya. In Revelation 21:5, ang sabi, then He who was sat on the throne said, behold, I will make all things new. Ito po yung pangako ng Panginoon na siya ay magbabalik. Diba? Babalikan niya tayo. Nga lang, laging question kasi dito is, pag bumalik ba ang Panginoon, isa ka sa babalikan niya. Di ba? Tanungin mo nga katabi mo, babalikan kaya ni Lord? Pato yung isa, sama ng tingin Amen?
Pangako po ng Lord yun sa mga anak niya. Sa pagbabalik niya, babalikan ka niya. Okay. So, lahat itong mga napag-usapan natin ito yung mga hope, di ba, for the future, na instead na matakot tayo, umasa na lang tayo sa Panginoon. Di ba? So, kung ito, Pastor, ay mga promises ng Lord sa atin, paano naman yung ngayon? Here and now. Paano naman? Diba? Ano ba ang dapat kong asahan sa ngayon? And syempre, para bukas. At sa bawat oras ng buhay natin. Alam niyo po, pag binasa ninyo ang Bible, the scripture is full of stories that shows us that God makes impossible things possible. Again, sabi ko nga po, your Christian life is to be a continuous proof that God works impossibilities. Hindi mo na kailangan tumingin pa kahit kanino. Tingnan mo na lang yung life mo. Makikita mo na talaga na ang Diyos talaga buhay. Kanina lang umaga, hindi ko na lang sabihin yung pangalan. Siyempre, pag may mga nakikita ko, mga kapatiran, sabi ko, buhay talaga ang Diyos. Di ba? Buhay talaga ang Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Masabi mo, buhay talaga ang Diyos. Kumikilos talaga kahit natingin ko imposible, pero talaga nagiging posible. Amen ba yon? So hindi mo na kailangan lumayo. Tingnan mo na lang sarili mo. Your life is a testimony. Di ba? To be a series of impossibilities. Napakarami mo ng karanasan. Di ba? Impossibilities made possible and actual, siyempre, dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Okay. So dahil dyan, tingnan nga natin, church. Yung mga bagay na kayang gawin ng Lord sa atin, okay? Kasi ang sabi ng Bible, God is able. So ano ba yung kayang gawin ng Panginoon sa atin? Para naman ma-inspire tayo. Okay, so itong message na to is more of an inspiration para lalo tayong ma-motivate, di ba? To keep believing, to keep moving sa umasa, manampalataya sa Panginoon. Okay, so number 1, believe, He restores. Yan. He restores. Again, nakita ko po ito sa maraming mga kapatiran in and out of this church. Talagang everything is possible for one who believes. Alam niyo po ba na the word restore appears at least 136 times in the Bible? The Bible is filled with examples of healing and restoration. Amen? Kaya nga sabi ko nga, hindi lang tayo nagpe-pray for restoration. We also pray for deliverance. It is a consistent theme. Pag binasa mo ang Bible from Old to New Testament, from Genesis all the way to Revelation, ang sabi ni Webster Dictionary, ang word daw na restoration defines as bringing back to a former position and condition. Tama po ba? So yun daw ang ibig sabihin ng restoration. 'Di ba nakakapanood ba kayo sa Netflix nung yung restoration 'di ba? Yung meron dadalhin sa kanya mga bulok na mga items pero afterwards makikita mo almost new. 'Di ba? So ganun pala 'yon, bringing back to a former position and condition. So the promise of restoration offers hope. Kung alam mo na ang Diyos ay may kakayanan na i-restore, ibalik yung former condition mo. So ito ay nag-o-offer ng hope. Hope when all seems to oppose it. Kasi di ba, sa mata ng tao, wala nang pag-asa yan. Di ba? Yung mga taong kinausap mo, ang sabi nila, dinidiscourage ka na nga wala na. Diba? Hanggang dyan na lang talaga yan. Hindi na magbabago yan. Hindi na babalik yan. Pero kay Lord, lahat posible. So looking at biblical theme of restoration provides a foundation of understanding. Mas lalo nating naiintindihan yung unceasing quest ng Panginoon to save His people and restore them. Diba? Kaya maniwala po kayo, every time I read this word in the Bible, talagang I love God most for His ability to restore. Kasi yung hindi mo kaya, kaya ni Lord.
Di ba? Well, unang-una, ni-restore niya yung right relationship natin sa Kanya by the gift of forgiveness, justification, and salvation. Di ba? Ni-restore ng Lord Yung kamatayan ni Jesus Christ sa cross, restoration niya ng relationship natin sa Panginoon. At hindi lang yun. He's able to restore earthly relationships. Di ba? Meron ba dito ngayong umaga na na-restore yung mga relationship? Di ba? Hello? Meron ba? Meron. Amen. Di ba? Kayang-kaya ng Lord i-restore. Wala na nga, tingin mo nga, wala na Pero si Lord, sabi nga, di ba, church, hanggat hindi sinasabi ni Lord na the end, hindi pa the end. Amen? Amen? Ako, talagang pinangahawakan ko yan. Hanggat hindi sinasabi ng Lord na period, hindi pa yan tapos. Amen? Kasi kaya ng Lord i-restore yan. In Book of Joel, chapter 2, verse 25 says, "So I will restore to you the years." Wow, hindi lang yung mga araw, yung mga taon na nawala sa'yo. Itong Joel 2:25, ito po ay ebidensya ito ng extravagance nature of God's mercy. Hindi niya lang kaya i-renew yung buhay natin. Kaya niya bang i-redeem yung future mo? Kaya niya ring i-restore yung past mo. So, pag nakita natin, again, siyempre wala man tayong ibang reference kundi yung Bible, the Word of God. So, in Scripture, makikita natin yung God's power of restoration in countless times. Isa sa mga example nito is si Jacob. Si Jacob, makikita natin in Genesis chapter 47 verse 9, sabi dito, "And Jacob said to Pharaoh, the days of the years of my sojourning are 130 years. Few, biro mo nung araw, no? 130 years old ka na nabubuhay, few pa. Di ba? Inisip ko nga, nung unang panahon, ano kaya ang senior citizen? No? Siguro pagka panahon nun nila, sino to? Sila sila. Di ba? Yung mga nabuhay na mga, wala pang yung 1,000 taon yun, pero 900 years ba? Tama ako? Nagkakamali ako? Siguro nung araw, pagka 600 years old, 600 ka na, ay senior ka na. No? Pero ito, 130 years, sabi ni Jacob, "Few and evil have been the days of the years of my life." Kita niyo yung experience niya. So, church, makikita mo, hindi lang naman ikaw, hindi lang din naman ako. Di ba? Halos lahat din naman ng mga nag-walk dito sa earth, mga nabuhay, talagang lahat naman talaga tayo, meron talaga, iba-iba lang ang pinagdadaanan. Kita mo, sa panahon pa man ni Jacob, di ba, meron na talagang may days of evil na talaga. Pag sinabi nating days of evil, ito yung mga depressing days, di ba, mga disastrous days, di ba, mga hindi rin kagandahang araw. Okay? And sabi dito, "And they have not attained to the days of the years of the life of my fathers." Kasi nga yung mga tatay niya, ninuno niya, Isaac at si Abraham, mas mahaba yung buhay noon. Okay. But in the last days, doon nasabi man yun ni Jacob, in the last days, of course, through God's mercy and grace, Jacob was able to look back on his life. Nakita niya pa rin. Sabi niya kanina, di ba, few and evil, yung mga karanasan niya, pero nakita niya pa rin. Doon sa past niya, yung life niya, nakita niya pa rin na hindi pa rin nagpabaya ang Diyos sa kanya. In Genesis 48, 15, 16, sabi po dito, "And he blessed Joseph." While he was blessing Joseph, okay, sabi niya, "The God before whom my father Abraham and Isaac walked." Kasi, siyempre, nagpe-pray nga din tayo, di ba? The God of Abraham, the God of Isaac, okay, is the same God that we serve and the same God that we worship. Okay? So, sabi po dito, my father Abraham and Isaac walked. The God who has been my shepherd all my life long to this day. So, pag sinabi ng Bible, di ba, na siya yung shepherd natin,
Siya yung provider natin. Siya yung provider, siya yung nagpo-protect, everything. Diba? So kahit nakita niya yung days niya are few and evil, pero nakita niya pa rin, through his lifetime, ang Diyos hindi pa rin nagpabaya sa kanya. So the angel who has redeemed me from all evil, bless the boys, and in them let my name be carried on. So, mamaya pag-usapan natin, very important yung name. Okay, let my name be carried on, and the name of my father Abraham and Isaac, and let them grow into a multitude in the midst of the earth. Ayon. So talagang yung yung kanyang pag-bless sa kanyang anak na sila Joseph. So talagang nag-declare talaga siya ng multitude, nag-declare talaga siya ng success. Okay? So, hindi lamang dito po kay Jacob, if you remember also si Ruth. Si Ruth, alam nyo, muntik nang ma-wipe out yung lahi niya eh. 'Di ba? Muntik na mawala yung pangalan niya sa earth. Kasi wala na talaga. Yung pala ang kabutihan ng Panginoon, ni-restore ng Lord yung kanyang family line. Okay. Alam niyo ba na si Ruth ay lola ni David? Na siya ay ninuno ni Jesus. 'Di ba? So kita mo, may mga panahon na muntik ka na mawala. Muntik ka na mag-extinct. Pero ano nangyari? Naging bloodline pa siya ni Jesus, naging bloodline pa siya ni David. Okay, so in the New Testament, makikita rin natin yung ministry ni Jesus of restoration. Okay? He restores the sight of the blind. Ito yung talagang ministry ni Jesus talaga. Yung mga bulag nakakita, 'di ba? Yung mga pilay nakalakad, yung mga lumpo, yung mga bingi nakarinig, 'di ba? At marami pa, yung mga may sakit pinagaling. Kasi nga isa yan sa mga ministry ni Jesus, yung mag-restore. So, in all of these accounts, Jesus didn't just heal a condition, He restored life. Yun na maganda eh. Pag ang Panginoon nag-restore ng life natin, i-restore niya din yung security natin. Okay? I-restore niya yung mga broken people, i-restore niya. So, question ko ngayong umaga is, ano na ba na-restore ng Lord sa life mo? Ano na ba? Time? Relationships? Ano pa ba ang mga inaasahan mo sa Panginoon na umaasa ka na i-restore niya? Meron ba? Meron pong isang kwento. Ito po isang kwento ng isang nanay. So, dahil family day last week, so meron pa po kayong, ano tawag sa ganon? Hanggang ngayon, malamang as we appreciate mothers, pero ito po isang kwento ng nanay. In just a short period of time, dahil po sa hindi kagandahang pangyayari sa buhay niya, at marami naman po kasi sa buhay ng tao talaga is beyond our control. Diba? Marami. Kasi kung lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay kontrolado natin, baka isipin natin hindi na natin kailangan ng Diyos. Okay? So, ito po isang kwento ng nanay na may mga bagay na beyond her control, pero itong kwento na to ay talagang nagkaroon talaga ng dramatical change sa buhay niya. Okay. So, ano ang mga situation sa buhay niya? Financial situation. Yan, kadalasan problema ng mga magulang, di ba, ng mga parents, ng even mga singles, karamihan sa atin. At itong nanay na to, meron daw siyang 3 anak. Okay, so insufficient na yung kanyang source for basic needs. So, dahil sa ganung situation, very desperate na siya. Na-experience mo na ba yung nakaupo ka lang, biglang bumabagsak yung luha mo? Experience siya na mga nanay, no? Kadalasan ganun, no? Yung, napapansin mo, bumabagsak yung luha mo, wala ka namang iniisip. Wala ka namang ginagawa, di ba? Pero desperately, talagang umaagos yung luha mo, tapos maiisip mo yung provision para sa pamilya mo. Now, papasok ngayon yung fear. Di ba? Yung fear, di mo na alam kung anong gagawin mo. Isang gabi,
habang siya po ay natutulog, na naginip siya. At itong panaginip na to, actually, dito ang nagbago ng buhay niya. Sa panaginip niya, umiiyak daw siya. Ayan. So, habang umiiyak siya, syempre, ganun siya ng ganun ang mata niya. Okay? So, na-experience mo rin ba yung paggising mo, umiiyak ka pa rin? Sa panaginip, umiiyak ka, paggising mo, umiiyak ka pa rin? So, parang totoo, no? So, parang yung subconscious mo ay nakikisama na totoo palang umiiyak ka sa panaginip mo. Tapos, paggising mo, umiiyak ka pa rin. Tapos meron siyang naramdaman na para may pumasok doon sa pintuan niya. Yung pala, nananaginip pa rin pala siya. Grabe, parang gulo, no? Ang dream talaga, isa kasi ang church, isa kasi ang dream sa mga pamamaraan ng Panginoon, in the Bible, even until now, I believe, isa kasi ang dream pamamaraan ng Panginoon to talk to you. Okay? Then, napansin niya parang may pumasok sa kwarto. Okay. So, imbis na matakot siya, parang naman nakaramdam siya ng parang peace nung naramdaman niya. At nakita niya si Jesus. Okay, nakita niya si Jesus. Nung nakita niya si Jesus papalapit sa kanya, gently, ang sabi sa kanya ni Jesus, Tagalogin ko na lang sabi sa kanya ni Jesus, bakit ngayong ka lang? Yan, di ba? Bakit ngayong, alam yung kantang bakit ngayong ka lang dumating? Pero dito sabi ng Lord, bakit ngayong ka lang bumalik? Bakit ngayong ka lang bumalik? Why didn't you come to me earlier? Alam mo ba na kaya kong i-restore yung mga nawala sa'yo? So nung narinig niya itong voice na to, nagising siya ngayon. Nagising siya. So, fully believing na yung pagkakataon na yun, nagkaroon siya ng encounter kay Jesus. Na-experience yun rin ba yung maghapon, parang lagi yung naririnig mo nang naririnig? Alam ko na-experience yun. Hindi mo naman siya naririnig, pero para siyang nagre-replay sa mind mo, sa ears mo. Diba? Ang sabi ni Jesus, why didn't you come earlier? Sa Tagalog, bakit ngayong ka lang dumating? Bakit ngayong ka lang bumalik? Diba? So, naniniwala siya na yung pagkakataon na na-encounter niya si Jesus. Okay. So, naniniwala po ako, ito yung mga words na gustong-gusto nating marinig. Gustong-gusto nating marinig sa Panginoon na kaya kong i-restore yung mga nawala sa'yo. Alam niyo po, yung words na yon that we're longing for, yan yung mga words na gusto-gusto natin marinig. At yung words na yon, yung nag-reaffirm. Yung words na yon, yung nag-reaffirm dito sa babaeng ito na ang Diyos talaga is always watching us. Diba? Maari siguro yung katabi mo, hindi nila alam yung pinagdadaanan mo. Minsan nga, ikaw, magulang ka na, hindi mo mamakwento sa asawa mo, sa anak mo, kung ano yung pinagdadaanan mo Tama? Sa mga kaibigan mo nga, hindi mo maikwento kasi gusto mo, makita nila na lagi kang okay. So, nung narinig niya, yung voice na yun ni Jesus, na sabi ni Jesus, ba't ngayon ka lang bumalik? Alam mo ba na kaya kong i-restore yung nawala sa'yo? Now, church, yun lalong nag-encourage sa kanya, nag-reaffirm na alam ng Diyos ang bawat detalye ng buhay mo. Amen. And words that gave us great hope. At nagbibigay sa atin ng hope na ang Diyos ay may kapangyarihan sa life natin. Diba? Sabi nga sa question, why didn't you just come earlier? Why didn't you come to me sooner? Bakit ngayon ka lang? Sabi mo sa katabi mo, bakit ngayon ka lang dumating? Bakit? Isa ba? Sabi mo sa katabi mo, bakit ngayon ka lang bumalik? Minsan kasi, hinihintay pa natin lumala bago tayo bumalik.
Amen? Pero alam mo yun. Di ba? If you've been a Christian for, siguro, quite some time, alam mo na wala namang iba talagang aasahan kundi si Lord eh. Alam mo naman na wala namang ibang paraan. Anong sabi ng Bible? Not your ability, not your might, not your power, but the Spirit of God. Alam mo yun. Pero bakit nga ba ngayon ka lang bumalik? So, yung words na yun ni Jesus sa encounter niya, yun yung nagbigay sa kanya ngayon ng confusion. Sandali. Ito church, para ito doon sa mga matatagal na naman. Sabi na, nalilito ako, Lord. Diba? Paano ngayon lang ako bumalik? Lagi naman ako pumupunta sa'yo, maybe 1,000,000 times. Lagi naman ako nagpe-pray. Lagi naman ako lumalapit sa'yo. Yun pala, ang sinasabi ng Lord, oo nga, lagi ka nga lumalapit sa akin. Pero hindi mo dala-dala yung total surrender and trust mo. Yun ang problema. Diba? Instead na sinosurrender natin yung mga problema natin sa Panginoon, gusto natin tayong mag-solve sa sarili natin. Lagi ka naman talagang lumalapit. Lagi naman ako lumalapit eh. Pero dala-dala mo ba yung total surrender? Dala-dala mo ba yung total trust? Dala-dala mo ba yung total hope? So, minsan, mga kapatid, instead of trusting God for miraculous provision, ayan ang nangyayari. Lagi tayo nag-aalala. Katatapos mo lang mag-pray, pero mag-aalala ka, sagutin kaya? Yun lang. Lahat posible sa naniniwala. Amen? Wow. One day, kung familiar kayo sa story ni Job, di ba? Lahat ng kanyang anak nawala. Lahat ng kanyang mga ari-arian nawala. Nagkaroon pa siya ng sakit. Di ba? Masakit ng mamatayan ng mga anak, masakit na mawala ng kabuhayan, masakit na nga yung karamdaman mo, naiwanan ka pa ng asawang nager. Di ba? Ang naiwan lang sa kanya, asawang nager. Ano masakit? Yung may sakit ka, o may asawa kang araw-araw, ikaw kasi, di ba? Parang mas masakit ata yun. Kasi bakit nager yung asawa niya? Ano sabi ng asawa niya? Ganyan na nga ang kalagayan mo. Sumasamba ka pa sa Diyos. Mabuti pang mamatay ka na. Biruin mo yun. Yung dapat nakakampi mo, yun pa yung gustong mamatay ka na. Sabi mo sa asawa mo, sweetheart, hindi ikaw yan. Hindi ikaw yan. Di ba? Dapat ang mag-asawa, nagtutulungan. Di ba? Pag isa down, dapat i-uplift mo. Di ba? Ikaw nang declare sa asawa mo na, ganyan ka lang, napakasama mo, nakaganyan, ugali mo, ganyan. Tapos ataka ka, ba't kaya ganun ang asawa ko? Ikaw ang nagsasabi niyan eh. Di ba? Parang sa mga anak, ikaw talaga anak ka, napakatigas ng ulo mo. Nung lumaki na matigas ang ulo, ba't kaya ang tigas ng ulo ng anak ko? Di ba? So remember Job, the story of Job. Pag binasa mo yung chapter 1 and chapter 2 ng book of Job, makikita mo yung full story. Well, at first, syempre, hindi maintindihan ni Job bakit siya kailangan mag-suffer so much. And throughout the book of Job, makikita natin yung expressing heartache and anger and pain and suffering sa buhay niya. Pero mo, mamatay lahat yung anak niya, mawala ang kabuhayan niya, magkasakit pa siya. Di ba? Wow. Pero nakita rin natin yung pagkilos ng Panginoon sa life niya. Despite his human emotions, Job never doubted
that full surrender and trust was necessary. Kailangan talaga yung full trust kay Lord at saka yung full surrender. So despite Job's suffering, he trusted God. He continued to praise Him. Ano ang naging resulta? Basahin ninyo yung story ni Job. Diba, sabi nga nung iba, si Super Job. As a result, yung faith niya nag-soar. Ganon din yung life niya. Eventually, in chapter 42, nitong book nito ni Job, pag binasa mo, talagang God blessed him, his faithfulness in every way. Job chapter 42 verse 10. Ito yung sinasabi ko mga kapatid Di ba? Kung ano yung sitwasyon, ano yung kalagayan mo ngayon, hindi si Lord ang may kagagawan yan. Di ba? Yung enemy talaga na talagang siya talaga yung gustong steal, kill, destroy talaga tayo. Pero ito yung ginawa ng Lord. Job 42 verse 10. The Lord restored his fortunes. Pero bago yon, anong ginawa ni Job? Binless ng Lord yung faithfulness niya. Di ba? Kasi sino nga ba naman tao? Pag ang tao mahina, kalagayan niya, yung sitwasyon ni Job na yon, lalayo na siya sa Panginoon Di ba? Pero si Job nanatili siyang faithful in every way. Nanatili siyang nagtitiwala sa Panginoon in every way. Nanatili siyang umasa sa Panginoon in every way. And the Lord blessed him in every way. The Lord restored his fortune. In fact, the Lord gave him twice as much as before. Wow! Kaya yung nawala sa'yo, manatili kang magtiwala, umasa, manampalataya sa Panginoon. Dahil ibabalik ng Lord yan sa'yo, doble pa sa nawala. Wow! Double portion. So kung ginawa ng Lord kay Job yun, kayang gawin ni Lord sa atin yun. Amen? Kasi yung Diyos ni Job, Diyos din natin. Amen? So, church, double portion ibinalik ng Panginoon. Ni-restore ng Lord yung kanyang marriage. Wow! Pag binasa mo yung Bible, alam mo ba, sabi nung double portion na blessing, yung lumabas, mas magaganda. Pang Miss Universe. Tama, di ba? Pag binasa mo, di ba? Mas sabi ng Bible, mas magaganda. Kaya yung mga anak, kaya kaganyang kaganda, yan ay dahil sa faithfulness ng magulang mo kay Lord. Amen? Double portion Na-restore yung marriage, na-restore yung relationships, binigyan siya ng mga bagong anak. Wow. So sa panahon po natin, sa atin today, whether it's our hearts, kayang i-restore ng Lord yan. Diba? Walang matigas na puso kay Lord. Amen? Kayang i-restore ng Lord yung finances mo, yung relationship mo. Diba? Kaya niyang i-restore. Kasi nga, kasama yan dun sa magandang plano ng Lord sa buhay mo. Kaya ako, naniniwala po ako mga kapatid, restoring my heart and my life are on God's holy to-do list. Diba? Nasa to-do list ni Lord yan God can restore what's been lost and broken. Yun yung sinasabi natin. Kaya niyang i-restore yan. Pero ang tanong, Pastor, kaya niya bang i-restore overnight? Well, of course, He's God. He can do it. He's God. Pero kadalasan, kailangan tayong dumaan sa process. Kanina, sabi sa 1:18-19 ng Isaiah, if you are willing, dumaan sa process, if you are willing to surrender, if you are willing to trust, if you are willing to hope, and you are obedient, you will eat the good of the land. Wow. Kaya ba ng overnight? Kaya ni Lord. Pero sometimes merong process. Diba? Yung mga last sermon natin, diba? Sabi ko nga, minsan bago ayusin ng Lord yung situation natin, aayusin muna yung puso natin. Aayusin muna yung situation natin. Okay? So all you need to do is to pray and to seek God
Di ba? Mangako ka sa sarili mo. Yung sinasabi natin kanina, mangako ka sa sarili mo na talagang imbis na matakot ka, magtitiwala ka na lang sa Panginoon. Ngunit, gusto ko ulitin yung tanong ng Lord. Bakit nga ba ngayon ka lang bumalik? Sabi mo sa katabi mo, bakit ngayon ka lang bumalik? Kaya namang i-restore ng Lord yung mga nawala sa'yo. Kaya alam mo, minsan, naapektuhan ngayon yung ating faith, yung ating believing, kaya pinagdududahan mo pati yung salvation mo eh. Di ba? Ligtas ba talaga ako? Anak ba talaga ako ng Diyos? Oo. Nga lang kasi ang problema, baka pag lumalapit ka sa Kanya, hindi mo dala-dala yung surrender mo. Pati yung trust mo. Pero ang Lord, i-restore lahat yan. In Psalms 51 verse 12 says, Lord, restore to me the joy of your salvation. Alam niyo po, hindi lamang naman yung buhay dito sa ibabaw ng lupa ang pinangako ng Lord sa atin. Most especially, pinangako niya sa atin yung sa ating salvation. At yung ating kaligtasan, may dala-dala pong kaligayahan yan at kasiyahan. Di ba? Yung malaman mo lang na, Lord, alam ko, basta, isang araw sa pagkikita natin, alam ko, ipagsasama mo ako sa iyong kaharian because I am saved. At dahil nga dyan sa sa heart mo, alam mo, save ka, meron talagang joy ang ating salvation. So church, total surrender and faithfulness will always open the door for God's restoration to begin. Wag na kayong mag-reservation pa. 'Di ba? Kasi may pang naka-reserve pa eh. Hindi na, mag-surrender ka na talaga. 'Di ba? Mag-total surrender ka na talaga. Meron nga akong illustration sa ganyan eh. 'Di ba? Sabi ko nga, pag tayo ay nasakop ng ibang bansa, ibang bayan, ano ang gagawin natin? 'Di ba magre-raise tayo ng flag na color white? Color white, 'di ba? So ibig sabihin noon, nag-surrender ka na, nag-give in ka na, na-tap out ka na, kumbaga. So ganun din tayo kay Lord. Erase mo na yung white flag mo. 'Di ba? Erase mo na yung white flag mo, ibig sabihin ng Lord, surrender na ako sa iyo. Di ba? Surrender na ako, Lord. Talagang wala akong magagawa apart from you. Okay? So, do you believe that God restores? Amen. Okay, quickly, believe He renames. Ang sabi ng Proverbs 22:1, a good name is more desirable than great riches. Talaga naman, di ba? Siyempre, pagka may integrity yung pangalan mo, pag narinig nila yung pangalan mo, ano naiisip nila sa'yo? Sige nga, mga magkakaibigan dito, mga magkakumpare, pag naririnig nila yung pangalan mo, ano naiisip nila tingin mo sa'yo? Walang integrity of time yun. Pag sinabi nung alas 8, dadating yun alas 10. Sige nga, pag narinig nila yung pangalan mo, ano ang naiisip nila sa'yo? Because a good name is more desirable than great riches. Proverbs 22 verse 1. Throughout the Bible, people are introduced to us by name and by the meaning of their names. Diba? Katulad kunyari ni Eva, si Eve, ang meaning ng Eve is the mother of the living. Diba? Makikita mo si Samuel, ang ibig sabihin the ass of God. Okay, so when God gave someone a new name, it was always a sign, church, it was always a sign of renewed purpose and redeemed life. Binago ng Lord ang pangalan ni Abram, walang letter H, naging Abraham, to signify His promise to make him the father of many nations. Si Simon, ginawa niyang Peter. Si Saul, ginawa niyang Paul. They receive new identities in Christ. Bakit nga ba? Ikaw, ano pangalan mo? At ano ang ibig sabihin ng pangalan mo? Nasabi ba ng nanay mo kung anong meaning ng pangalan mo? Di ba, Mami, Daddy, bakit nga ba ang pangalan ko ganito? Hindi kasi ganito yan, anak. Kasi, kaya ang pangalan mo ay, meron daw ay 30. Akala ko third, hindi kasi, nung buntis si mami mo, tumataya ako sa loto. Nakita ko may number 3, kaya 30 yung naging So, bakit nga ba? Anong significance ng name mo?
Pero sa Bible, alam niyo ba na may significance yung name? Okay? So, church, while we may not actually receive new names sa panahon natin ngayon, when we become Christ followers, but we certainly receive new identity. Meron na tayong bagong identity. Okay? So, anong sabi ng Bible? If anyone is in Christ, he is a new creation. Kaya ano ang tawag sa iyo ngayon? Ang tawag sa iyo ngayon ay anak ng Diyos. Ang tawag sa iyo ngayon ay Kristiyano. Di ba? Ano ang mga identities mo ngayon? Doon sa opisina ninyo, ayan na si born again. Tama? Di ba? Yung nagbabago yung pangalan, yung identity mo. Okay, pero sabi ko nga, church, dahil alam natin, no matter how, kung ano pa man niyang nangyayari sa buhay mo sa araw-araw, ang sabi ng Lamentations chapter 3, verse 22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. So, bago ka nang nilalang, bago na rin ang pangalan mo. Kasi nga, God can give you a new name. Diba? Anak ka ng Diyos. Ngunit, kahit anak ka ng Diyos, ikaw ba nag-a-agree sa sasabihin ko na kahit anak ka ng Diyos, yung nararanasan mo today ay pwede rin maranasan ng hindi anak ng Diyos? Tama. Pero buti na lang, anak ka ng Diyos. But the question is, are you living according to your new name with renewed purpose? Kasi along with that new identity, may bago kasing purpose yan. May renewed purpose din yan. Nga lang, are we living according to our new identity? Ibig sabihin is, namumuhay ba talaga tayong sa bago nating identity bilang isang Kristiyano? Amen? So, hindi lang ang Diyos nagre-restore, nagbibigay pa sa atin ng bagong identity. And lastly, God resurrects. Alam mo, believe, church, that God resurrects. Hindi lang niya kayang ibalik, kaya rin niyang buhayin yung mga kala mo patay na. Ano yung nakakala mo, Lana? Matagal nang dead to. Meron kayong experience na ganon? Akala mo dead na. Akala mo yung prayer mo dead na. Tagal ko nang pinag-prayan, mga 2010 pa. Ngayon lang sinagot. Kasi alam ng Lord, when the time is right. Di ba? When the time is right. When the time is right, God will fulfill it. Ito yung tamang panahon pala. Akala ko patay na. Diba? Yung hinihingi ko kay Lord na mga ganitong bagay, akala ko nga patay na eh. Nakakalimutan ko na nga eh. Pero, binuhay ng Panginoon. Tingnan mo ngayon sa heart mo, meron siya mga dreams na binubuhay ng Lord. May nararamdaman ka? May mga binubuhay siya mga dreams, no? Wala na, akala mo, wala nang pag-asa. Pero ito pala yung tamang panahon. Maniwala ka, church, kayang buhayin ng Lord yung akala mo patay na. Di ba? Yung gang asawang akala mo patay na, hindi na nagpapakita, biglang nagbabalik. Amen? No? Wala, patay na to ha. Di ba? Dineclare ko na nga sa munisipyo. Yan, nahingi ako na nga ng death certificate to. Buhay pa pala! Amen ba? Wow, alam nyo, gusto kong na mag-total trust ka talaga sa Panginoon that He can restore, He can give you a new name, and He can resurrect. Kasi nga, kasama yan sa great plan ng Lord. Ang sabi ng Lord, for I know the plans for you to give you peace, to prosper you, and never to harm you. Jeremiah 29:11. So instead, church, to be feared, kaya ang kailangan mo talaga manalangin. Manalangin ka na lang na manalangin. Di ba? Magtiwala sa Panginoon. Di ba? Sa kapangyarihan niya. Kasi church, I'm telling you, your Christian life is to be continuous, ha? Hindi humihinto yan. Di ba? New every morning. Yan yung mga bagay na kayang gawin ng Panginoon. Continuous
proof that God works impossibilities. Your Christian life is a testimony. Kaya pala gano'n, kaya pala merong mga test kasi may testimony. Kaya pala merong mess kasi may message. Amen? Your Christian life is a testimony and to be a series of impossibilities made possible and actual by God's almighty power. Kaya kung sa tingin mo imposible, sa Diyos posible. Matthew chapter 19 verse 26. Jesus look at them. Yan o. Imagine mo nakatingin sa'yo. Eyes to eyes si Lord. Nakatingin, sabi, Jesus look at them. And I can imagine siguro, check, ayun. Jesus, look at them. Mas maganda to Sabi ni Jesus, with man, this is impossible. Bago natin to sabihin, close your eyes for a moment. Isipin mo, nasa harap mo si Jesus. Sinasabi ni Jesus, anak, kung sa tingin mo, imposible. Pero sa akin, lahat posible. Maniwala ka, kaya kong i-restore. Maniwala ka, with your new identity, you are loved. You are cherished. You are special. You are bought by a price, by blood of Jesus. Anak, maniwala ka, I can resurrect. Yung akala mo, dead na, pero kaya kong buhayin yan. Because if you can, Jesus said, everything is possible for one who believes. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, keep on believing. Basta, no matter what, ano man ang situation, mangako ko sa sarili mo, Lord, patuloy akong magtitiwala sa iyo. Ano man ang sitwasyon, patuloy akong aasa sa iyo. Patuloy akong mananampalataya sa iyo. Hindi lamang ako lalapit sa iyo. Lord, dadalhin ko pati yung mga worries ko, dadalhin ko yung mga problema ko, dadalhin ko yung mga joy ko, at magto-total surrender ako sa iyo, at magto-total trust ako sa iyo. Kasi alam niyo po, your total surrender, yan na mag-o-open ng mga doors of miracles para sa buhay mo.